So, hello, no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga tao ngayong panahon. No? Alam nyo ba no, na dito sa mundong ito, no, sa billions of people no, around the world, sa buong mundo, no, alam nyo ba na maraming mga tao na nakiklaim na sila ay mga relihiyoso, sila ay makadiyos, sila ay nagsasabing kilala nila ang Panginoong Hesus, sinasabi nilang sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, sinasabi nilang alam nila ang Panginoon, sinasabi nilang alam nila ang kasulatan. Ngunit noong namatay ito, bumabagsak sa impyerno. Alam nyo ba, doon sa impyerno, maraming mga tao na kilala ang Diyos. Maraming mga tao na dito sa mundong ito, nung sila ay nabubuhay pa, present sila doon sa mga kapilya, sa simbahan, sa church, sa sinagoga. Yung iba kasama sa mga preacher, evangelist, missionaries. At maraming mga tao din no kasama mismo sa choir. Mga drummer, mga guitarist, mga taong in short, kilala ang Panginoon o religious people. Mga pastor, pastor's wife, anak ng mga pastor. Ang impyerno, punong-puno ng ganyang klaseng mga tao. Alam nyo ba yun na punong-puno rin ang impyerno? Hindi lang no na ang impyerno ay napupuno sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, kundi marami doon or napupuno din ang impyerno ng mga tao na bumabagsak doon, yung mga taong nagsasabi na sumusunod sila sa Diyos. Ngunit ang napuntahan ay impyerno. Maraming mga tao doon sa impyerno nang sila ay nabubuhay pa. Noong sila ay nabubuhay pa, pangarap nila ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit nung naggising sila, doon sila sa impyerno. Maraming mga tao na nagpupuri, sumasamba, umaawit ng mga papuri doon sa Panginoon, na inaakala nila na pagkatapos ng lahat ng buhay dito sa mundong ito ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sorpresa at bumubulaga sa kanila ay hindi langit, kundi the place of torment. It is not a place of smile, but a place of torment. So maraming mga ganyan, no? Kaya nga sinasabi ko, no, ang impyerno hindi lamang napupuno ng mga taong non-believers, Muslim, mga anti-Christ, yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, in short, mga taong hindi naglilingkod, hindi kumikilala, yung mga taong gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Punong-puno yan doon, hindi lamang sila, kundi punong-puno rin ng mga taong Kristiyano. Yung mga taong sinasabi nating religious people. Itong mga bagay na ito, itong mga taong ito ay nagiging isa itong mga example or pattern or example or warning or babala sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng mga Kristiyano, hindi lahat nagpupuri o maawit ng papuri, sumasamba sa Diyos ay makakapasok sa Diyos, sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat. Kaya gumising po tayo. Yang mga taong yan na nasa impyerno ngayon, na dating mga reliyoso, na nagkiklaim na sila ay religious people, kumikilala sa Panginoon. Yang mga taong yan ngayon nandoon sa impyerno, naghahangad yan or humihingi yan ng pagkakataon na magbalik dito sa mundong ito upang magsisi. Gusto nilang ituwid ang kanilang pagkakamali. Ngunit ang mga tao ngayong panahon, sinayang nila ang pagkakataon. Ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito upang tayo ay magbalik sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya wag sana nating hayaan na madadagdag tayo doon sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. As long as may tinatawag pang mamaya or ngayon or bukas,
or ngayon mismo, kailangan magsisi tayo. Huwag niyong sabihin, baka magiging huli na ito. Magsisi na tayo habang ngayon. Baka itong araw na ito, oras na ito, magiging huli na para sa atin. Lagi niyong tatandaan nung isang kriminal na kasama ni Kristong ipinako sa krus. In the last moment, last hour, nagsisi siya at nagbalik sa Panginoong Hesus at nagtiwala. Niligtas siya ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataon. Kasi nga ang impyerno punong-puno ng mga taong Kristiyano, ng mga taong hypocrites, mga taong Kristiyano, kunwari, mga taong tagaligaw, nililigaw or tagaligaw, the deceivers. Huwag nating hayaan na madadagdag tayo. Sinabi na yan ng ating Panginoong Hesukristo noong sinabi niyang babala sa bawat isa sa atin. Ang sinabi niya, not everyone who calls to me, Lord, Lord. Pagdating ng panahon, dito sa mundong ito, as long as na matatawag pa natin siya, as long as na malalapitan pa natin siya, as long as na dinidinig pa natin siya, huwag nating sayangin ang pagkakataong itong binigay niya. Kailan tayo magbalik kung kailan huli na? Hintayin ba natin na darating yung araw na malalaglag tayo at doon tayo kasama ng mga taong hangal doon sa impyerno, natatawag din sa Panginoon na humingi ng kapatawaran nung dito sa mundong ito, sinayang natin ang pagkakataong ito. So huwag nating sayangin kasi ang impyerno punong-puno ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga taong gumagawa ng kasamaan, mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, mga taong hindi naniniwala kay Kristo, mga taong gumagawa ng kasamaan na patuloy at walang tigil, mga taong hindi seryoso sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang katotohanan. No? So hanggang dito na lang, and God bless everyone.